Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, yamang gayong kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong mag-ibigan. Walang taong nakakita sa Diyos kailanman. Ngunit kung tayo'y nag-iibigan, nasa atin siya at nagiging ganap sa atin ang kaniyang pag-ibig. Nalalaman nating nananatili tayo sa Diyos at siya naman sa atin, sapagkat pinagkalooban niya tayo ng kaniyang Espiritu. Nakita namin at pinatototohanang sinugo ng Ama ang kaniyang anak bilang tagapagligtas ng sanlibutan. Ang nagpapahayag na si Jesus, ang anak ng Diyos, ay nananatili sa Diyos, at ang Diyos na may nananatili sa Kaniya. Nalalaman natin at pinananaligan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy na umiibig ay nananatili sa Diyos, at nananatili naman sa Kaniya ang Diyos. Ang pag-ibig ay nagiging ganap kung hindi natin kinatatakutan ang araw ng paghuhukom, sapagkat tayo'y tulad ni Kristo, kahit nasa daigdig pang ito. Walang kalakip na takot ang tunay na pag-ibig, sapagkat pinapawi ng pag-ibig ang anumang pagkatakot. Hindi paganap ang pag-ibig ng sinumang natatakot, sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos ay pag-ibig. Inulit-ulit ang definition na ito kung ano ang Diyos. Walang nakakakita sa Diyos, pero kung tayo ay nag-iibigan, kahit na hindi natin siya nakikita, nakakasigurado tayo na tayo'y nananatili sa Diyos at ang Diyos ay nananatili sa atin. May isa pang paraan na nananatili tayo sa Diyos. Binigay ng Diyos ang Kanyang Espiritu sa atin. Ito'y tanda rin na nananatili ang Diyos sa atin sa pamagitan ng Espiritu ng Diyos na nasa atin. Isa pang paraan ng pananatili ng Diyos sa atin, ang ating paniniwala at pagpapahayag na si Jesus ay anak ng Diyos. Nandito po ang 3 patotoo ng pananatili ng Diyos sa atin. Ang ating pag-iibigan, ang Espiritu Santo na ibinigay sa atin, at pangatlo, ang ating pananampalataya na ating ipinahahayag na si Jesus ay anak ng Diyos. Kaya mga kapatid, ang Diyos ay sumasa atin sa pamagitan ng 3 paraang ito. Ang binibigyang paraan sa pagbasa natin ay ang pag-ibig. Sa tunay na pag-ibig, walang takot. Ang tunay na nagmamahal sa Diyos at sa kapwa, ay hindi natatakot. May mga bagay na kinatatakutan tayo. Natatakot tayo sa mga masasamang pangyayari, natatakot tayo sa kinabukasan kung anong darating, natatakot tayo dahil kulang ang ating kakayahan. Anong dahilan ng takot? Baka tayo kulangin,
baka tayo pabayaan, baka magkagulo ang buhay natin. Kung sisiriin natin, natatakot tayo kasi walang magtatanggol sa atin kapag dumating ang kasamaan. Nag-iisa tayo. Pero kung tayo ay umiibig, at dahil dito naniniwala tayo, nananatili ang Diyos sa atin, bakit tayo matatakot? Nandiyan nga ang Diyos sa atin. Minamahal niya tayo at hindi niya tayo pababayaan. Bakit sa araw ng paghukom, kahit na sa kamatayan, kasama natin ang Diyos? Kung ang Diyos ay nasa panig natin, sino at ano ang lalaban sa atin? Hindi tayo mapapasama. Kakampiyata natin ang Diyos. Sigurado tayo nakakampi natin ang Diyos kung tayo ay nagmamahal. Kasi ang Diyos ay pagmamahal. Nandyan siya sa mga taong nagmamahal. Napakagandang assurance ito sa buhay natin na walang kasiguraduhan. Sigurado tayo sa pag-ibig ng Diyos. Yan lang yung mapanghahawakan natin. Siya ang ating muog. Siya ang bato na maaasahan natin. God's love is everlasting. O Diyos, ang nagbibigay ng katatagan sa aking buhay ay Ikaw. Sa iyong pag-ibig lamang kami umaasa. Patatagin mo sa amin sa iyong pag-ibig at turuan mo kaming umibig ng tunay upang palagi kaming manatili sa iyo. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.